Sa isang liblib na bayan sa Capiz, may batang albularyo na pinagkalooban ng isang mutya mula sa Bulalakaw, isang kapangyarihang naglalaman ng liwanag at dilim. Ngunit sa likod ng mutyang ito, nagtatago ang mga lihim ng aswang, sumpa, at mga aninong naghihintay sa dilim. Ano ang tunay na kapalaran ni Elias? Handa ka na bang tuklasin ang kwentong magpapabago sa iyong pananaw sa kababalaghan? Huwag palampasin ang kakaibang alamat na ito, dahil ang dilim ay may sariling tinig, at ang liwanag ay kailangang ipaglaban. Sa pusod ng kagubatan ng Capiz, may isang baryo na halos nakakalimutan na ng mapa. Tahimik, mapuno, at sa gabi, punong-puno ng bulong at aninong hindi mo maipaliwanag. Dito nakatira si Elias, isang batang albularyo na 8 taong gulang pa lamang. Mula pagkabata, tinuruan na siya ng kanyang lola Dide ng lihim ng halamang gamot, dasal at orasyon. Pero ang totoong kapangyarihan ni Elias ay hindi pa niya nauunawaan. Isang gabi ng Hulyo, habang kumukulog sa kalangitan at humahampas ang hangin sa mga kawayan, may kumatok sa kanilang kubo. Isang matandang babae, may balat sa mata, nangingitim ang mga kuko, at may daladalang sisidla ng dugo. Ililigtas mo ako, bata, bulong niya habang nakatitig kay Elias. Napaatras si Elias. Ang balat niya ay nangilabot. Amoy dugo at usok ang hangin. Pero tumango si Lola Dide at pinatuloy ang matanda. Pinagmasdan ng matanda si Elias, saka binuksan ang sisidlan. Mula rito, lumutang ang isang mutya, kulay itim, kumikislap, parang maliit na bituin na buhay. Sa iyo ito, sabi ng matanda, kapalit ng iyong inosente. Napasinghap si Elias. Naputol ang katahimikan ng isang malakas na dagundong mula sa langit. Nawala ang ilaw ng gasera. Sa dilim, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang palad. Hawak na niya ang mutya. Mainit. Parang apoy. Pero malamig ang paligid. Nang ibaba niya ang kamay, naglaho ang matanda. Hindi kumurap si Elias. Hindi siya makagalaw. Sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Kinabukasan, nagsimulang mamatay ang mga alagang hayop ng kapitbahay. Ang mga ibon ay hindi na umaawit. May sanggol na nawala. At si Elias ay hindi na umiimik. Laging nakatitig sa kawalan. Habang hinahaplos ang mutyang nakatago sa ilalim ng kanyang damit. Isang gabi, may umiyak na babae sa tapat ng kubo nila. Si Aling Nena, nawawala raw ang kanyang anak. Wala na siyang malapitan. Lumapit siya kay Elias. Ngunit paglapit niya, huminto ang paligid. Tumigil ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig. At sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Elias sa boses na hindi kanya. Ang anak mo ay kinuha, pero hindi ng tao. Napaatras si Aling Nena. Anong ibig mong sabihin? Tumuro si Elias sa likod ng bahay. Sa gubat. May kapalit ang mutya. Bawat gabi, isang kaluluwa ang kailangang alay. Lumapit si Lola Dide, hawak ang isang matalim na karit. Pinili na siya ng bulalakaw, anya. Hindi mo na siya apo. Napasigaw si Aling Nena. Pero walang tumulong. Walang nakarinig. At sa gabing iyon, muli na namang may nawala. Ang mutya ay kumikislap pa rin. At si Elias ay unti-unti nang nawawala sa kanyang sariling katawan, ang kanyang mga mata ay tila salamin na ng ibang daigdig. Walang emosyon. Walang takot. Sa bawat paghinga niya, tila may hangin na malamig na dumadaan sa paligid, nagpapakilabot sa sinumang nasa malapit. Kinabukasan, natagpuan si Elias sa gitna ng bukid. Hubad ang paa. May bakas ng dugo sa damo. Sa harapan niya, isang bangkay ng lalaki, ang anak ng kapitan ng barangay. Walang sugat. Walang senyales ng paglalaban. Pero ang mga mata nito ay nakadilat, punong-puno ng takot. Lumapit ang mga tao, nanginginig. Anong ginawa mo, Elias? Sigaw ng kapitan. Ngunit hindi sumagot ang bata. Hinawakan lang niya ang mutya sa kanyang dibdib. At bigla na lamang huminto ang lahat. Ang mga tao ay nanigas. Parang estatwa. Isa-isang dumugo ang kanilang ilong. Nagsimula silang magsalita ng mga salitang hindi nila alam. Mul ang pag-alay, sabay-sabay nilang binigkas. Sa gilid ng bukid, nakasilip si Mang Pedro, ang dating mangingisda na kilala sa pagkukwento ng mga aswang at tikbalang. Sumigaw siya, itigil ninyo yan. Si Elias ay ginapos ng dilim.
Ngunit hindi na siya umabot sa ikaapat na hakbang. Isang anino ang bumalot sa kanya. At sa isang iglap, natumba siya. Wala na siyang mukha. Ang mutya ay muling nagliwanag. Mas maliwanag. Mas mainit. At sa liwanag na iyon, may lumabas mula sa langit, isang nilalang na may pakpak na apoy, mata na kulay uling, at buntot na tila ahas. Bumulong ito kay Elias, panahon na. Ngunit hindi pa ako handa, sagot ng bata, sa tinig na parang boses ng daan-daang kaluluwa. Ang pagdurusa ay hindi kailangang maintindihan, sagot ng nilalang. Basta't makamit ang hustisya. Nagpakita sa kanyang harapan ang imahe ng kanyang ama. Nakagapos. Nagsusumamo. Elias, anak, tama na hindi ako ang may salad. Sinungaling, sigaw ng bata. Naalala niya ang mga gabi ng latay. Ang init ng sinturon. Ang sigaw ng kanyang inang walang magawa. At ang katahimikang ibinaon ng mga kapitbahay sa takot. Ngayoy gising na ang mutya. Ang langit ay dumilim kahit umaga. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula ng gumapang ang mga nilalang ng dilim palabas ng lupa. Lumabas sila mula sa mga bitak ng lupa. May mga katawan ng tao. Ngunit ang balat ay tuyot. Ang mga mata ay walang puti. At ang bibig ay puno ng mga ngipin na tila basag na salamin. Ang kanilang ungol ay parang iyak ng mga nawawalang kaluluwa. Puno ng hinagpis. Puno ng galit. Ang buong baryo ay nabalot ng itim na ulap. Ang mga halaman ay natuyo. Ang ilog ay naging kulay abo. At ang mga aso sa paligid ay tumahol ng sunod-sunod, bago tuluyang tumahimik, isa-isa, natumba, wala ng buhay. Si Elias ay tumayo sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang buhok ay umaalon sa hangin. Ang balat niya ay tila lumalamlam sa liwanag. Hawak pa rin niya ang mutya. At ngayon, nagsimulang pumasok sa kanyang katawan ang mga anino. 1, 2, 10. Hanggang sa magsimulang mabiyak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagkakabasag-basag na ang mga semento sa paligid. Ang simbahan sa baryo, ang pinakamatandang gusali roon, ay gumuho ng walang lindol. Mula sa loob ng simbahan, lumitaw ang pari. Nakatayo. Ngunit duguan ang dibdib. Hindi ikaw ang tanging tagapaghatid ng hustisya, Elias, sabi ng pari. Hindi sa ganitong paraan. Ngunit mumiti lamang si Elias. At sa kanyang mga mata, sumalamin ang apoy ng bulalakaw. Ang sistema ninyo ay bulok. Ang katahimikan ninyo ang pumatay sa akin. Biglang sumabog ang kampanaryo. Lumipad ang mga bato, tumalsik ang krus. Ang mga taong nanonood ay nagsigawan. May ilan na lumuhod. May iba na tumakbo. Ngunit saan man sila tumungo, bumabalik pa rin sila sa harap ni Elias. Parang may multong gumagabay sa kanilang mga paa. Ang lahat ng daan ay bumabalik sa kanya. Sa batang albularyo ngayon ay puno na ng puot. Biglang lumapit si Lola Diday. Ngunit hindi na siya sigurado kung ito pa nga ba ang kanyang apo. Ang mga mata ni Elias ay nag-iiba-iba ng kulay. Kulay dugo. Kulay abo. Kulay apoy. Elias, pabulong niyang sabi, kung ito ang kapalit ng mutya, isa kang bihag. Ngunit sagot ng bata, ako ang Diyos ng aking galit. At sa saglit na iyon, nagsimulang gumapang pataas ang apoy mula sa lupa. Hindi mainit, kundi malamig na apoy. Parang mga kamay ng bangkay na naglalagos sa kaluluwa. Sumigaw ang mga tao. Ngunit ang kanilang tinig ay hindi na marinig sa ere. Parang nilulunod ng katahimikan ang lahat ng ingay. Ang mga apoy ay gumapang sa kanilang balat, hindi upang sunugin, kundi upang basagin. Isa-isa, ang mga alaala ng bawat tao sa baryo ay hinigop palabas ng kanilang katawan. Nakatayo pa sila, ngunit ang kanilang mga mata ay wala nang kinikilala. Isa-isa silang naging lalagyan ng kawalan. At si Elias, nakatitig sa kanila habang humahawak pa rin sa mutya. Sa likod niya, nakatayo ang nilalang mula sa langit, ang bulalakaw na naging anino. Ang alay ay kumpleto na, sabi ng nilalang. Ngunit may isa pang hindi pa natutupok ng dilim. Si Lola Diday. Lumingon si Elias sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa luha, hindi bilang bata, kundi bilang isang nilalang na nagising sa matagal na pagkakagapos. Hindi mo na ako apo, Lola, bulong niya. Alam ko, sagot ng matanda.
Hawak-hawak niya ang isang lumang kahon, selyado, may ukit ng sinaunang baybayin. Inilabas niya ang isang pirasong papel. Lumang orasyon. Nakasulat sa dugo. Nabigyan ka ng mutya, sabi ni Lola Diday, ngunit hindi ibig sabihin ikaw ang tagapagwasak. May paraan pa. Pwede mo pa silang iligtas. Pwede mo pang piliin na maging tao. Nanlambot ang mga tuhod ni Elias. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang ginawa. Ang mga boses sa loob ng kanyang isip ay tumahimik. Ang mutya ay huminto sa pagliwanag. Ngunit isang ungol ang umalingaw-ngaw. Hindi mula sa mga tao. Hindi mula sa lupa. Kundi mula sa langit. Ang nilalang ng bulalakaw ay sumigaw, galit. Nagtraidor ka. Nagkulang ka sa alay. Isang kidlat ang bumagsak sa harap ni Elias. Sumabog ang lupa. Tumilapon si Lola Diday. Sa lupa, dumugo ang kanyang ulo. Lola! Tumakbo si Elias, hindi na bilang Diyos. Hindi bilang nilalang ng dilim. Kundi bilang bata. Takot. Nanginginig. Puno ng pagsisisi. Ngunit ang bulalakaw ay bumaba mula sa langit, naglalakad sa lupa. Nag-aapoy ang katawan. At ang boses nito'y umuugong sa buong baryo. Kung hindi ikaw ang magbibigay ng alay, ako ang pipili. Mula sa paligid, muling nagsigising ang mga katawan. Ngunit ngayon, hindi na sila tao. At si Elias ay napilitan muling hawakan ang mutya. Nang mahawakan niya muli ang mutya, muling bumigat ang hangin. Ang lupa ay lumangit-ngit. Ang mga puno ay yumuko, tila umiiyak. Ngunit sa kanyang palad, ang mutya ay malamig na. Wala nang liwanag. Wala nang lakas. Bakit? Tanong ni Elias sa sarili. Bakit hindi na ito tumutugon? Mula sa likuran niya, lumapit ang bulalakaw. Ang bawat hakbang nito ay nagpapabitak sa lupa. Ang langit ay pumuputok sa pulang kidlat. Ang mga nilalang ng dilim ay papalapit, dumadaing, naglalaway, gutom sa kaluluwa. At sa harap ni Elias, nakalugmok si Lola Diday, nang hihina, ngunit pilit pa ring inaabot ang kanyang kamay. Bata ka lang, bulong ni Lola. Pero may kakayahan kang pumili. Hindi ka ari ng mutya. At hindi mo utang ang galit ng mundo. Biglang napahinto ang bulalakaw. Napalingon ito sa matanda. Tumahimik ka, bruha. Ngunit mumiti si Lola Diday kahit may dugo sa labi. Mas matanda ang karunungan kaysa apoy. Binuksan niya ang kanyang palad. May hawak siyang ikalawang mutya. Maliit. Maputla. Parang butil ng asin na may sariling tibok. Napatingin si Elias. Lola, ano yan? Ito ang kapatid ng mutyang iyan, sagot ng matanda. Mutya ng alaala. Mutya ng paglimot. Ito lang ang paraan para maputol ang sumpa. Bumigat ang paligid. Ang mga nilalang ng dilim ay biglang natigilan. Maging ang bulalakaw ay umatras ng isang hakbang. Hindi mo alam ang ginagawa mo, matanda, sabi nito. Alam ko. Lumapit si Lola kay Elias. Isinilid ang maputlang mutya sa kabilang palad ng bata. Ngayon, anak di. Pumili ka. Kapangyarihan ni. O kapatawaran. Umugong ang hangin. Ang dalawang mutya sa kanyang mga kamay ay nagsimulang umikot. Naglalaban. Nagkakiskisan ng liwanag at dilim. Sa mata ni Elias, nagdilim ang lahat. Muling bumalik ang mga alaala. Ang dugo. Ang sigaw ng kanyang ina. Ang pananahimik ng buong baryo. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya ang sarili. Isang batang gusto lang mahalin. Gusto lang mapansin. Gusto lang maramdaman na may nagtatanggol sa kanya. Isinara niya ang kanyang mga mata. At pinili ang malamig na mutya. Isinubsob niya ito sa kanyang dibdib. Isang sigaw ang lumipad sa kalangitan. At sa isang iglap, nagsimulang maglaho ang lahat ng anino sa paligid. Ang mga nilalang ng dilim ay sumisigaw habang unti-unting kinakain ng liwanag. Parang sinunog ng isang araw na walang init. Isa-isa silang natutunaw, humihingi ng tulong, humihiyaw ng galit, ngunit wala na silang kapangyarihan. Ang lupa ay naghilom. Ang mga bitak ay nagsara. Ang hangin ay bumalik sa kanyang katahimikan. At ang langit, unti-unting nagliwanag sa bughaw na kulay.
Sa gitna ng pagbabago, nakaluhod si Elias. Hawak pa rin ang mutya ng alaala. Wala na ang init sa kanyang katawan. Wala na ang bigat. Ngunit may mga luha sa kanyang mga mata. Lumapit si Lola Diday. Marahan siyang lumuhod sa tabi ng kanyang apo. Hawak ang bata, niyakap niya ito. Hindi na bilang tagapagmana ng lihim. Hindi na bilang albularyo. Kundi bilang isang batang kailangang yakapin kahit sa huli. Patawad, anak, bulong ng matanda. Dapat noon pa kita pinakinggan. Hindi sumagot si Elias. Mahigpit lamang ang yakap niya. Ngunit sa paligid nila, muling bumalik ang tunog ng buhay. Ang mga ibon ay muling umawit. Ang hangin ay sariwa. Ang ilog ay bumalik sa kanyang pag-agos. Ngunit ang baryo ay hindi na katulad ng dati. Walang kalsadang buo. Walang bahay na buo. At ang mga tao, kung sino mang natira, ay tulala. Parang bagong silang. Parang wala nang naalala. Si Elias ay tumayo. Ang mutya ay unti-unting naging abo sa kanyang kamay. Tinangay ng hangin. Kasabay ng huling bulong ng bulalakaw. Hindi pa ito ang wakas di. Ang dilim ay hindi namamatay di. Natutulog lang. Napatingin si Elias sa langit. Tahimik. Ngunit sa kanyang mga mata, may apoy pa rin na hindi tuluyang nawawala. Sa kanyang likod, muling bumagsak si Lola Diday. Napagod. Duguan pa rin ang kanyang noo. Huminga siya ng malalim, mabagal, parang hinihintay ang huling hininga. Lumuhod muli si Elias. Hinawakan ang kamay ng kanyang lola. Mainit pa. Lola, tapos na, bulong niya. Ngunit mahina ang sagot ng matanda. Hindi pa, Elias di. Hindi pa ito tapos para sa tulad mo. Ang kapangyarihan na ginising mo di, ay matagal nang binabantayan. Napakunot ang noo ng bata. Bantay? Tumango si Lola, halos hindi na marinig ang boses. May mas malalim pa kaysa sa bulalakaw di. Mas lumang puwersa di. Mas masahol. Kapag nabalita na ginising mo ang dalawang mutyat. Lalapit sila. Muling lumakas ang hangin. Biglang narinig ni Elias ang mga yabag sa kagubatan. Mabagal. Malalaki. Hindi tao. Hindi hayop. Parang mga nilalang na bumangon mula sa pagkakalibing. Tumayo si Elias, pinunasan ang mga luha. Tahimik. Matatag. Sa kanyang loob, hindi na siya ang batang umiiyak sa dilim. Hindi na siya ang batang naghahanap ng katarungan mula sa mundong bingi. Ngayon, siya na ang bantay ng kapangyarihan na halos sumira sa lahat. Mula sa anino ng gubat, sumilip ang isang pares ng mata. Dilaw. Nagliliyab. Walang mukha ang katawan, ngunit nakamasid. Hindi ito lumapit. Hindi rin ito umatras. Tila naghihintay. Si Elias ay humakbang pasulong. Hawak ang bagong buo na kahon ng orasyon. Bulong ng kanyang lola sa likod niya. Kung pipiliin mong harapin sila di, hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Wala nang tahanan. Wala nang katahimikan. Lahat ng kalaban mo hindi mo kilala. Pero lahat sila kilala ka na. Tumalikod si Elias. Tumingin kay Lola Diday. At mumiti ng bahagya. Hindi na rin naman ako ang dati. Kung darating sila sasalubungin ko. Tumingin muli si Elias sa gubat. At sa bawat paghinga niya, ang lupa ay tila nakikinig. Mula sa kanyang anino, mailiwanag na muling tumitibo. Hindi apoy. Hindi dilim. Kundi isang anyo ng liwanag na hinubog ng trauma, ng galit, ng kapatawaran. At sa unang pagkakataon, isang bagong mutya ang nabuo sa kanyang puso. Ang mutyang ito ay walang anyo. Wala itong kulay. Ngunit naroon ang tibok. Tibok ng isang pusong dumaan sa impyerno. At hindi sumuko. Mula sa paligid ng gubat, unti-unti nang lumalabas ang mga nilalang. May pakpak na balat ng paniki. May mga sungay na parang ugat ng punong kahoy. Ang ilan may katawang parang tao, ngunit ang mukha ay walang bibig, walang mata. Tahimik silang lahat. Nakatitig kay Elias. Parang sinusukat. Parang tinatandaan. Sa likod niya, muling bumangon si Lola Diday, pilit pinipigilan ang pag-ubo ng dugo.
Narito na sila di. Mga tagamasid ng daang itim di. Ang mga sinaunang tanod ng kapangyarihan. Elias ay hindi umatras. Bagkus, humakbang siya palapit. Ang lupa sa ilalim ng kanyang paa ay hindi na nagkakabasag, bagkus, tila sinusunod siya. Nakahawak pa rin siya sa kahon ng orasyon. Ngunit ang mutya sa kanyang puso, ang liwanag na wala sa anyo, iyon ang kanyang bagong sandata. Lumapit ang isa sa mga nilalang. Mataas ito. Tila hinubog ng usok. Ang tinig nito ay parang tunog ng pumutok na alon. Batang albularyo. Pumili ka ng daan. Sa kaliwa, panibagong lakas, kapalit ay katawan mo. Sa kanan, katahimikan, kapalit ay lahat ng alam mo. Tahimik si Elias. Tumingin sa kaliwa. Doon, may landas na balot ng apoy. Naroon ang kapangyarihan. Naroon ang paghihiganti. Tumingin siya sa kanan. Madilim ang daan. Tahimik. Parang walang katapusan. Parang kalimot. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang tawa ng kanyang ina. Mula sa isang alaala. Isang araw sa ilalim ng araw. Habang hawak siya, habang bata pa. Laging may pagpipilian, anak ti. Pero hindi lahat ng daan ay tungkol sa lakas di. Minsan, ang tapang ay ang bitawan ang lahat. Huminga si Elias. Tumayo ng matuwid. Tumingin sa mga nilalang. At sa isang tinig na hindi na boses ng isang bata, kundi ng isang pinanday ng dilim. Wala akong pipiliin sa inyo. Ang daan ko ay hindi kaliwa o kanan. Bubuo ako ng bago. Sa isang iglap, nayanig ang buong kagubatan. Ang mga nilalang ay umatras. Ang langit ay pumutok sa bughaw na kidlat. At mula sa dibdib ni Elias, ang mutyang walang anyo ay sumabog ng liwanag. Ang mga tanod ng daang itim ay napaluhod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkilala. Isang bagong tagapagdala ng balanse ang isinilang. At ang batang albularyo mula sa Kapis ay hindi na lang kwento ng katatakutan. Siya na ngayon ang simula ng bagong alamat. Sa katahimikan ng kagubatan, tanging ang tibok ng puso ni Elias ang maririnig. Isa-isang naglaho ang mga nilalang. Hindi tumakbo. Hindi lumipad. Parang inani ng anino at liwanag sabay. Iniwan siya sa gitna ng kagubatan. Mag-isa. Ngunit hindi na siya natatakot. Hindi na siya nangangapa sa dilim. Dahil ngayon, siya ang daan. Tahimik siyang lumakad pabalik sa baryo. Ang lupa ay muling naghilom sa bawat hakbang. Ang mga patay ay hindi na babalik. Ang mga buhay ay nagsisimulang mangarap muli. Ngunit alam ni Elias na hindi lahat ng sugat ay nakikita sa balat. Sa bawat paglakad niya sa pilapil ng palayan, may naririnig siyang bulong. Hindi mula sa paligid, kundi mula sa mga nilalang na dati gumagapang sa dilim. Ngayon, sumusunod na sa kanya. Hindi upang atakehin, kundi upang bantayan siya. Kasama sa kanyang anino. Pagdating sa baryo, sinalubong siya ng katahimikan. Walang sumigaw. Walang nagtanong. Tanging ang mga matang nagtatanong ng pag-asa. Lola Diday ngayon ay nakaupo sa bangkito, tinatahi ang punit niyang saya. Tumingin sa kanya at ngumiti ng pagod. Bumalik ka, Anya. Tumango si Elias. Hindi ko sila iiwan. Umupo siya sa tabi ng kanyang lola. Tahimik. Hindi na kailangan ng paliwanag. Dahil ang batang albularyo ng Kapis ay hindi na lamang tagapagpagaling. Siya na ngayon ang tagapagdala ng kapalaran. At sa likod ng kanyang mga mata, naglilihim ang liwanag na isinilang sa gitna ng kadiliman. Habang nakaupo sa tabi ni Lola Diday, naramdaman ni Elias ang marahang pag-ikot ng hangin. May mga bata sa malayo, tahimik na naglalaro sa tabi ng nasirang sapa. May mga matatanda, muling nagtatanim ng palay, kahit basag pa ang lupa. Walang nagsasalita. Pero ramdam niya na nagsisimula na silang maniwala muli. Hindi dahil nawala ang dilim, kundi dahil may isang batang hinarap ito. Sa ilalim ng anino ng mga punong gumagapang ang liwanag, tumayo si Elias. Muli niyang binuksan ang kahon ng orasyon. Isang huling papel ang natira. Hindi sulat ni Lola. Hindi rin kanya.
Isang pahina ng sinaunang wika, halos hindi mabasa. Ngunit alam niya ang kahulugan. Nakaukit sa kanyang dugo. Ang magtataglay ng mutya ng walang anyo ay magiging tulay ng tao at di tao. Walang tahanan. Walang pangalan. Ngunit siya ang magiging huling tanong ng dilimdi. At unang sagot ng liwanag. Isinara niya ang kahon. Sa kanyang likod, marahan ng lumulubog ang araw. At sa pagdilim ng langit, isang bagong liwanag ang umusbong sa kanyang anino. Hindi apoy. Hindi ulap. Hindi liwanag ng tao. Kundi ng isang bagay na mas matanda sa takot. Mas bata sa pag-asa. At habang pinapanood siya ng buong baryo, tumalikod siya. Muling pumasok sa gubat. Hindi upang itago ang sarili, kundi upang hanapin ang mga kwento na hindi kailanman nasulat. Ang mga aninong hindi naintindihan. At ang mga nilalang na matagal nang naghihintay. Na marinig. Sa puso ng gubat, dahan-dahang sumilip ang buwan. Ang mga dahon ay kumikislap sa malamig na liwanag. Si Elias, walang takot, naglakad patungo sa pinakamalalim na bahagi. Naroon ang mga ugat ng puno, parang mga bituka ng mundo. Naririnig niya ang mga bulong na tila mga sinaunang awit. Isang tinig ang tumawag sa kanya, malalim, mabagal, puno ng hiwaga. Elias T. Tagapagbantay T. Tagapag-ugnay T. Nakinig ka sa daan ng kapatawaran. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Doon sa dulo T. Nariyan ang susunod na kwento. Lumapit siya sa isang malaking punong balete. Ang mga sanga nito ay nagkakapit-kapit, parang mga kamay na naghihintay. Sa ilalim ng puno, may isang altar na gawa sa bato. May mga lumang gamit, mga nakalawang kutsilyo, at isang piraso ng tela na may mga pulang mansa. Hawak ni Elias ang mutya. Isinilid niya ito sa loob ng altar. At biglang lumabas ang isang liwanag na hindi niya inaasahan. Isang anino ang bumuo sa gitna ng liwanag. Hindi ito tao. Hindi ito hayop. Ngunit may mga mata na sumusulyap sa kanya ng may kalungkutan. Hindi ako iyong kalaban. Ngunit hindi rin ako kaibigan. Ako ang alaala ng lahat ng mga hindi narinig di. Mga tinig na gustong magbigay ng babala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elias ang isang bigat sa puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa responsibilidad. Handa akong makinig, sabi niya. At sa ilalim ng balete, nagsimula ang bagong kabanata. Hindi na kwento ng dilim lamang, kundi ng liwanag na lumalaban sa dilim. Ngayon, si Elias ay hindi lang batang albularyo. Siya ay tulay ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. At sa bawat hakbang niya sa madilim na gubat, hindi siya nag-iisa. Sa bawat hakbang ni Elias, ang lupa ay humihinga. Ang mga punong balete ay sumasayaw sa simoy ng hangin. Ang mga anino ng nakaraan ay unti-unting nagiging gabay. Mula sa dilim, sumulpot ang mga ilaw na parang mga paru-paro, mga espiritu ng mga naunang albularyo, mga lola at lolo na tagapangalaga ng lihim. Nilapitan siya ng isang matandang babae na may puting buhok. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Elias, wika niya, ang mutyang hawak mo ay hindi lang simbolo ng kapangyarihan. Ito ay simbolo ng pananagutan. Pananagutan ng bawat nilalang na naghahangad ng katarungan at kapayapaan. Ngunit habang nag-uusap sila, naramdaman ni Elias ang malamig na hangin. Isang puwersa na hindi niya kayang pigilan. Mula sa kadiliman, unti-unting lumalapit ang isang pangkat ng mga nilalang na dati tinakot ang baryo. Ngunit ngayon, tila nagbago ang kanilang layunin. Hindi kami mga kaaway, sabi ng isa. Kami ang mga tagapagbantay ng balanse. At ikaw, Elias T. Ang susi upang panatilihin ang balanse na iyon. Tumayo si Elias, tinanggap ang hamon. Alam niyang ang laban ay hindi magtatapos sa isang gabi lamang. Ngunit ngayon, handa na siya. Handa na siyang harapin ang anino ng nakaraan at liwanag ng bukas. At sa ilalim ng buwan, naglakad siya, dala ang mutya, dala ang mga pangarap at pasakit ng isang batang albularyo sa Capiz. Ang kwento niya ay hindi lamang isang alamat. Ito ay buhay. Ito ay pag-asa. Habang nilalakad ni Elias ang landas pabalik sa baryo, dama niya ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng mga lihim ng kagubatan. Bawat hakbang ay may kasamang alingaw-ngaw ng mga yapak na hindi niya naririnig.
parang may mga mata na palihim na sumusubaybay. Ngunit hindi siya natatakot. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay naglalabas ng banayad na init. Tulad ng puso ng isang mandirigma na muling nagising. Pagdating niya sa bukang liwayway, nakita niyang ang baryo ay tila nagising mula sa mahabang panaginip. Ang mga tao, bagamat pagod at may takot sa mga mata, ay nagsimulang bumangon. May mga halakhak na mahina pa ngunit totoo. May mga yakap na matagal nang nawala. At sa gitna ng lahat, si Elias ay tumayo. Hindi na bata. Hindi na lamang albularyo. Ngunit isang tagapangalaga. Tagapagtanggol. Tagapagpasa ng mga kwento ng dilim at liwanag. At habang ang araw ay sumisilip sa silangan, ang bagong alamat ng batang albularyo sa Capiz ay nagsisimula. Hindi bilang isang kwento ng katatakutan, kundi bilang isang paalala. Na sa kabila ng dilim, mailiwanag na hindi kailanman mawawala. At sa puso ng bawat isa, may mutyang walang anyo. Mutya ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng pag-asa, alam ni Elias na hindi pa tapos ang laban. Sa ilalim ng kanyang mga mata, may mga aninong palihim na sumusubaybay. Ang mga lumang sumpa ay patuloy na bumabalik sa mga hindi inaasahang paraan. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, naramdaman niya ang malamig na haplos sa kanyang balikat. Isang tinig ang bumulong, mahina ngunit puno ng babala. Hindi pa tapos, Elias D. Ang mutya ay hindi lamang kapangyarihan. Ito ay sumpa at biyaya. Lumiko siya, ngunit walang tao. Ngunit sa dilim, may isang liwanag na kumikislap. Hindi apoy. Hindi ulap. Isang mata lamang nagmamasid. At sa pagpasok ng bagong araw, si Elias ay muling handa. Handa sa anino. Handa sa liwanag. Handa sa lahat ng darating. Sapagkat siya ang batang albularyo na may mutya ng bulalakaw. At ang kanyang kwento ay patuloy pa. Habang nagsisimula ang bagong araw, ramdam ni Elias ang bigat ng responsibilidad na dala niya. Hindi siya nag-iisa. Sa bawat sulok ng Capiz, may mga mata na nagmamasid, mga espiritu ng mga ninuno na handang gabayan siya. Sa kanyang dibdib, ang mutya ay unti-unting nagliliwanag, tila nagpapahiwatig ng panibagong kapangyarihan na kailangan niyang tuklasin. Ngunit higit pa rito, may tinig sa kanyang isipan na paulit-ulit na bumubulong. Hindi ka nag-iisa. Ang laban ay hindi lamang laban mo di. Kasama mo ang mga kaluluwa ng bayan. Sa likod ng mga punong balete, sa ilalim ng mga bituin, si Elias ay nakatayo. Handa na muling harapin ang mga anino. Handa na muling maglakbay sa pagitan ng dalawang mundo. At habang ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, alam niyang ang tunay na kwento ay nagsisimula pa lamang. Sa pagdaan ng mga araw, natutunan ni Elias na ang mutya ay hindi lamang sandata, kundi tulay. Tulay sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ngayon, bawat gabi, siya ay dumadalaw sa mga panaginip ng mga nawawalang kaluluwa. Mga kaluluwang nananawagan ng katarungan. Mga kwentong nakakubli sa dilim ng kagubatan. Minsan, may mga nilalang na hindi niya inaasahan. Mga aswang na naglalakbay sa pagitan ng mga anino. Ngunit sa kanyang puso, may apoy ng tapang. Ang kanyang mutya ay nagliliwanag, nagbibigay lakas sa bawat hakbang. Sa bawat pakikipaglaban sa dilim, si Elias ay hindi lang albularyo. Siya ay tagapagligtas. Tagapag-alaga ng balanse. At kahit na maraming gabi pa ang haharapin, siya ay mananatiling matatag. Dahil ang mutya ng bulalakaw ay hindi lamang kapangyarihan. Ito ay isang pangakong hindi magpapatalo sa dilim ang liwanag ng puso ng isang batang albularyo sa Capiz. Sa bawat pag-ikot ng buwan, lumalalim ang mga lihim na ibinubulong ng hangin sa Capiz. Nararamdaman ni Elias ang mga pagbabago sa paligid. Mga bagong panganib na unti-unting sumusulpot mula sa kadiliman. Ngunit ngayon, hindi na siya batang nag-iisa sa kanyang pakikipagsapalaran. Kasama niya ang mga espiritu ng kanyang mga ninuno. Ang mga kaluluwa ng mga albularyo na nagdaan. Sila ang nagbibigay lakas at gabay sa kanyang mga hakbang. Sa bawat pagharap niya sa dilim, lumalakas ang kanyang mutya. Hindi na lamang simbolo ng kapangyarihan, kundi simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. At habang ang araw ay patuloy na sumisikat sa bayan ng Capiz, si Elias ay naglalakad bilang tagapagbantay. Isang albularyo na may puso ng mandirigma. At sa kanyang mga mata, nagliliwanag ang isang bagong alamat.
Isang alamat ng liwanag na walang katapusan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa puso ni Elias. Hanggang kailan tatagal ang kapayapaan? Sino ang susunod na haharap sa dilim kapag siya ay wala na? Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng ilog, napansin niya ang isang batang babae na naglalakad papalapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ngunit may kakaibang tapang. Elias, mahina niyang wika, naririnig ko ang mga kwento tungkol sa iyo. Ako rin ay naghahanap ng liwanag sa dilim. Napatingin si Elias sa bata. Naalala niya ang sarili niya noong bata pa siya. At ikaw, tanong niya. Handa ka bang harapin ang mga anino? Ngumiti siya ng bahagya. Ang laban ay hindi nagtatapos. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. May bagong pag-asa. At ang kwento ng batang albularyo sa Capiz ay patuloy na isusulat ng mga puso ng mga naglalakbay sa dilim at liwanag. Ang batang babae ay lumapit ng dahan-dahan. Inabot ni Elias ang kanyang kamay. Makakasama mo ako, sabi niya. Sa bawat gabi ng dilim at sa bawat liwanag ng umaga. Naramdaman nila pareho ang tibok ng mutya. Parang naglalakbay ang apoy sa kanilang mga ugat. Sa ilalim ng mga bituin, nagsimula ang bagong kabanata. Hindi na lamang ito kwento ng isang batang albularyo. Ngunit ng isang henerasyon ng mga tagapagtanggol. Mga tagapag-alaga ng balanse sa pagitan ng mundong nakikita at mundong hindi. At habang unti-unting lumalakas ang hangin, dala nito ang mga bulong ng mga ninuno. Si Elias at ang batang babae ay naglakad patungo sa madilim na kagubatan. Handa na silang harapin ang anino ng nakaraan. At yakapin ang liwanag ng hinaharap. Habang lumalalim ang gabi, ang mga anino sa paligid nila ay nagmumukhang buhay. Ngunit hindi sila natatakot. Kasama ang mutya at ang lakas ng kanilang mga puso, tumibay sila. Narinig nila ang mga tinig ng mga espiritu, mga bulong na nag-aanyaya sa kanila na sumalubong sa mga lihim ng kagubatan. Lumakad sila ng magkasama, bawat hakbang ay may dalang pag-asa at tapang. Sa kanilang paglalakbay, natuklasan nila ang mga sinaunang sagisag sa mga puno at bato. Mga palatandaan ng mga albularyo na nagdaan. Ang mga aral na ipinamana upang patuloy na mapanatili ang balanse. At sa dulo ng landas, sinalubong sila ng isang liwanag na malambot ngunit matatag. Isang pahiwatig na ang kanilang misyon ay nagsisimula pa lamang. Sa likod ng liwanag, naroon ang mga sagot. At sa puso ng gubat, ang bagong henerasyon ng mga albularyo ay handa ng isulat ang kanilang sariling alamat. Ngunit bago sila sumilip sa liwanag, isang malamig na hangin ang dumaan. Parang boses na nagbabala. Hindi lahat ng liwanag ay tunay. Hindi lahat ng daan ay patungo sa kalayaan. Si Elias at ang batang babae ay humarap sa dilim. Nakita nila ang mga matang sumusulyap sa kanila mula sa likod ng mga anino. Mga mata ng mga nilalang na matagal nang naghintay. Ngunit sa kanilang puso, ang apoy ng tapang ay patuloy na naglalagablab. Haharapin natin ito ng magkasama, sabi ni Elias. At sa mutya, hahanapin natin ang katotohanan. At sa pagpasok nila sa liwanag, ang gubat ay naging saksi sa bagong yugto ng kanilang buhay. Isang kwento ng katapangan, pagtitiwala at walang hanggang laban ng liwanag at dilim. Sa paglakad nila sa liwanag, naramdaman ni Elias ang bigat ng mga mata na patuloy na sumusubaybay sa kanilang mga galaw. Ngunit hindi siya tumigil. Kasama ang batang babae, bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Nang makarating sila sa isang malawak na clearing, nakita nila ang isang lumang dambana. Ito ay nababalutan ng mga ugat at bulaklak ng gabi. Sa gitna, ang mutya ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Isang pamilyar na bulalakaw ang lumipad sa kalangitan, tila isang palatandaan mula sa mga espiritu. Si Elias ay kumuha ng malalim na hininga. Alam niya na ang laban ay hindi lamang para sa kanilang dalawa. Ito ay para sa buong baryo. Para sa lahat ng mga kaluluwang naghahanap ng liwanag sa dilim. At sa sandaling iyon, ang batang albularyo sa Capiz ay muling tumindig bilang tagapagtanggol ng balanse sa pagitan ng mundong nakikita at mundong hindi pa naaabot. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malamig na simoy ang dumaan. Isang bulong na nagdala ng pangamba sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang laban. Isang anino ang biglang lumabas mula sa dilim. Matangkad, may mga matang naglalagablab ng apoy.
Ang tunay na pagsubok ay ngayon pa lamang magsisimula, Elias. Ngunit hindi siya umatras. Pinanindigan niya ang sarili, hawak ang mutya ng bulalakaw. Kasama ang batang babae, sabay nilang hinarap ang nilalang. Hindi kami matatakot sa dilim, sabi niya. Dahil kami ang liwanag na susunod sa bawat gabi. At sa pagharap nila sa bagong panganib, nagsimula ang tunay na kwento ng tapang, pagtataksil at pagmamahal. Ang kwento ng batang albularyo sa Capiz ay patuloy na sumusulat ng kasaysayan. Sa pagharap nila sa anino, naramdaman ni Elias ang init ng mutya sa kanyang palad. Ang liwanag nito ay kumalat sa paligid, unti-unting pinapawi ang dilim na bumabalot sa clearing. Ang nilalang ay unti-unting napaatras, ngunit hindi nawawala ang matinding titig nito. Hindi ito ang huli, wika ng nilalang, bago tuluyang naglaho sa hangin. Huminga ng malalim si Elias, habang nakatingin sa mutya na unti-unting kumikislap sa kanyang kamay. Kasabay niya ang batang babae, na ngayon ay may bagong tapang sa mga mata. Alam nilang marami pang pagsubok ang kanilang haharapin. Ngunit sa bawat laban, mas lumalakas ang kanilang samahan. At sa puso ng Capiz, ang alamat ng batang albularyo na may mutya ng bulalakaw ay patuloy na maglalakbay. Isang kwento ng lakas, pag-asa, at walang hanggang liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa paglipas ng mga gabi, naramdaman ni Elias ang pag-ikot ng panahon. Ang mga hangin ay tila may dalang bagong enerhiya. Ang mutya ng bulalakaw ay patuloy na nagliliwanag, ngunit may mga araw na ito ay kumikislap ng tila may tinatago. Isang gabi, habang nagmumuni-muni sa tabing ilog, napansin niya ang aninong dahan-dahang lumalapit. Hindi ito tulad ng mga dating nilalang na kanyang nakaharap. Ito ay isang babae, may maputing buhok at mga matang malamlam ngunit puno ng kalungkutan. Elias, wika niya, ang mutya ay mailihim na hindi mo pa nalalaman. Ang kapangyarihan nito ay may kasamang sumpa na kailangang harapin. Napatingin si Elias sa kanya, alam niyang ito ang susunod na kabanata. At sa kanyang puso, handa na siyang tuklasin ang mga nakatagong sikreto ng mutya ng bulalakaw. Isang lihim na magbabago sa takbo ng kanyang buhay at ng buong Capiz. Sa pagdaan ng panahon, natutunan ni Elias na ang tunay na kapangyarihan ng mutya ay hindi lamang nasa lakas o sa lamangka. Nasa puso ito, sa tapang pag-asa at pagmamahal sa kanyang bayan. Sa huling gabi ng kanyang paglalakbay, tumayo siya sa tuktok ng burol, tanaw ang buong Capiz sa ilalim ng malamlam na buwan. Naroon ang mga matang dati puno ng takot, ngayon puno ng tiwala at pag-asa. Ang mutya ng bulalakaw ngayon ay hindi na lamang isang sinaunang lihim. Ito ay naging simbolo ng pagkakaisa. Ngunit higit sa lahat, naging alaala ng isang batang albularyo. Na hindi natakot harapin ang dilim. At nagdala ng liwanag sa mga puso ng tao. Sa pag-ikot ng mundo, ang kwento ni Elias ay patuloy na isinasalaysay. Isang alamat na nagsisilbing paalala. Na kahit sa pinakamadilim na gabi, may mutyang nagliliwanag sa bawat isa sa atin.